Mga idol at kabayan, breaking news! Barkong pandigma ng Amerika dumating sa Pilipinas. Ang USS Blue Ridge LCC-19, isang amphibious command ship ng US Navy, dumating sa Maynila matapos itong magsagawa ng military exercise sa Philippine Sea. Armed Forces of the Philippines kinumpirma na gumamit ng bolo o itak, sibat at kutsilyo ang mga Chinese Coast Guard laban sa mga sundalong Pilipino. Hindi makataw ang pagturing ng China Coast Guard sa mga Pilipino. Inilahad ng source at ng Armed Forces of the Philippines. Yung Chinese Coast Guard na nagdala ng mga bolo, ng mga sibat, ng mga kutsilyo. Yun po yung ginamit nila na pangsira, pangbutas dun sa mga rib natin, sa mga rubber boats natin. We saw in the video, threatened our personnel by pointing their knives at our personnel. Pilipinas sinabing dapat magbayad ang China sa mga sinira nitong gamit at ibalik ang mga armas na kanilang kinuha sa mga sundalong Pilipino. Japan, Canada, Amerika at Pilipinas naglayag ng sabay-sabay sa West Philippine Sea. Isa sa mga barkong pandigma ng Amerika dumating sa Pilipinas ngayong araw, ang USS Blue Ridge LCC-19, isang amphibious command ship ng US Navy. Ang kanyang pangunahing tungkulin ay magbigay ng command, control, communication, computer at intelligence bilang suporta sa United States 7th Fleet. Bago pa man dumating ang USS Blue Ridge LCC-19 sa Maynila, nagsagawa ng maritime patrol ang Canada, Japan, Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay kalawang multilateral maritime cooperative activity na ginawa sa West Philippine Sea ngayong taon. Sa nangyaring insidente noong 17 ng Hunyo taong kasalukuyan sa Ayungin Shoal, ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, na ang mga baril na kinuha ng mga Chinese ay hindi na-recover. Ito ay hawak pa rin ng mga Chino. Idinitalye ng source kung paano sinaktan ng mga sundalong Chino ang mga tropang Pilipino. Dinuro-doro ang mga ito, pinaghahampas, kinakaladkad, pinagalitan at sinigawan habang hawak-hawak ang kanilang mga bolo o itak. Inamin ng China Coast Guard ang insidenteng ito na iniulat ng China Daily, isang state-owned media outlet ng China. Kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines na merong nasugatan sa tropa. The number of firearms that were looted, they are CAR 15, so long firearms ito. Seven firearms were looted and forcibly taken. Meaning, nandun sa bag kasi yung mga yan, binuhat nila. Siguro di nila alam yung laman ng bag na yon, ang nangyari kasi sa loob. Initially, they destroyed the communication equipment, the outboard motor, sinira nila yon, then other navigational equipment, and they even took the personal cell phones of our personnel and yung mga other equipment natin on board na pwede nilang pakinabangan. Itong this is the first time na nakitahan po natin yung Chinese Coast Guard na nagdala ng mga bolo, ng mga sibat, ng mga kutsilyo. On the other hand, yung tropa po natin, wala tayong dala ng mga ganon. And we mentioned that yung mga baril na dala natin were disassembled and naka-gun case siya. Naka-gun case. Because we were transporting this to LS-57. So wala tayong armas na dala, na bladed weapons or whatever. Pero yung Chinese, yun po yung ginamit nila na pangsira, pangbutas dun sa mga rib natin, sa mga rubber boats natin, kitang-kita po, meron po kaming mga videos na hawak. And we saw in the video how the Chinese even threatened our personnel by pointing their knives at our personnel. Despite this, lumaban po yung ating mga sundalo, no? Lumaban po with their bare hands, no?
with their bare hands. Makikita nyo po, tinutulak nila yung rib ng kalaban I'm sorry, ng Chinese Coast Guard palabas, no, palayo. They were preventing the Chinese Coast Guard from hitting them with their bolos, their machete, and other bladed weapons, no. Kaya't ako po ay hangang-hanga sa ating mga sundalo. Despite the absence of weapons or certain items to defend themselves, ay lumaban pa rin po sila. No, gusto ko pong tanggalin yung impression na yung mga sundalo po natin ay hinayaan nila yung mga Chinese Coast Guard na kunin lamang yung ating mga kagamitan, sirain yung ating mga boats. No? Hindi po natin hinayaan sila. No? Lumaban po tayo. But then again, may mga limitations po tayo because number one, no, we were outnumbered. Yung dalawang rib natin, ang katapat niya 8 na ribs ng Chinese Coast Guard, no. Hindi lang po ribs, may mga steel hull na mga boats pa rin sila na binabangga doon sa ating mga ribs, no. So talaga pong hangang-hanga ako sa sundalong Pilipino, sa ating mandirigma, mandaragat, pati na rin po yung ating mga Coast Guard because of the restraint that they practice, no? Dahil napakalapit po noon yung pinangyarihan nito dun sa LS-57. And as you all know, LS-57 is also armed, no? May mga armas po tayo, but we did not use those, no? We did not use those because our objective is that while we want to bring supplies to our troops following international laws, no, our objective is also to prevent war. Ayaw po natin na magkaroon ng gera. Hindi po natin tinatawag na hostage yun, ano? Hindi tayo hinostage. But the Chinese were able to board our ribs, no? Yung rigid hull inflatable boats, no? Yung isang rib natin ay inipit nila, no? Marami po kasi silang mga dineploy na mga ribs nila. So, yung isang rib natin, inipit nila, no? And then, sa kanila binoard, no? But of course, yung tropa natin, tried to prevent them. So, may mga nakuhang mga barel, no? May mga nakuhang mga iba pang equipment. Sinira yung ating mga equipment on board, pati yung motor natin, no? At tinusok rin, binutas yung ating rigid hull inflatable boats. So our action now is that we are demanding that the Chinese return our rifles and our equipment, no? And we are also demanding from them to pay for the damages that they have caused, no? Babayaran nila po 'yon. Dahil hindi po tayo papayag na ganun lang na sisirain nila yung ating mga kagamitan at kunin lang nila, no? For me, this is piracy already, no? Piracy. Because they boarded our boats illegally. They got our equipment, no? Again, no? Parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions na yan. Laban Pinas.